sa episode 3 ng Philippine Constitution for Entrepreneurs. At nandito na tayo sa Article 2, Section 14. Sabi, the state, basa ba? Recognizes the role of woman in nation building and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. O, kailangan nyo bang maging lawyer para maunawaan yung Section 40 na yan? Kailangan nyo bang mag-aral ng pag-attorney, abogado para maintindihan yung Article 2, Section 14? Basic lang yan. Nasa Konstitusyon ng Pilipinas na pantay ang babae at lalaki. Bakit sinulat dyan? Kasi hindi lahat ng bansa pantay ang babae sa lalaki. Pero dito sa atin, hindi pwedeng makagawa ng batas under the Philippine Constitution na may kakayanang gawin ng lalaki na hindi kaya ng babae. Kasi nakasulat sa Article 2, Section 14, women shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. Simple lang. Pantay dapat. At bilang negosyante, hindi kayo pwedeng magkaroon ng ruling sa negosyo nyo na ang pwede lang maging manager ay lalaki. Bawal yun sa sanligang batas. Bawal kayong magnegosyo din na puro lalaki. Bakit? Baka mabanatan kayo sa dole ng Article 2, Section 14 na bakit puro kayo lalaki, walang babae sa inyo. So nalalabag natin yung konstitusyon doon. So obligado tayo na maging fair. Kung pwedeng ma-promote ang lalaki sa trabaho na yon, sa posisyon na yon, ganoon din ang babae. Ganun lang kasimple ang Section 14. O, kailangan nyo bang maging matalino para maunawaan yon? Hindi. O, next na tayo. Section 15. The state shall protect and promote the right to health of the people, and instill health consciousness among them. O, kailangan pa ba intindihin yan? Ibig sabihin, ang bansang ito ay nire-recognize ang kahalagahan ng kalusugan. At hindi lang maging malusog. Obligasyon ng gobyerno na ito, ng bansa na ito, na ipaalala sa atin na maging malusog. Kaya alam nyo na kung bakit may mga, health month, di ba? May mga health conscious month. Anong buwan ba yun? June yata yun, no? Di ba, nung nag-aaral tayo, nagsasayaw tayo na may mga patola, may mga gulay, nagdo-drawing ng mga gulay. Kasi, nasa sanligang batas na gawin tayong conscious sa kalusugan. At, under din dyan, halimbawa sa negosyo naman, kikita ka ng pera sa negosyo. Pero, kung mapapahamak ang ibang tao, yung health nila ay on danger, bawal yun. Hindi pwede yun. Bakit? Kasi according to Article 2 of the 1987 Philippine Constitution, Section 15, the state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. Kaya hindi pwedeng hindi malusog hindi healthy ang mga produkto natin. Hindi pwedeng ma-endanger ang buhay ng ibang mga Pilipino in terms of kalusugan. Kasi nakasulat yan sa sanligang batas. Kaya may FDA. Kaya may binuong departamento na Food and Drug, tawag doon? Agency. Kasi, under, yung mga FDA na yan, yung mga DOLE, yung Nutrition Month, Nutrition Day, yung mga yan, nagsulputan na lang yan under this book. Ito ang mother book.
Yang Philippine Constitution. So, yung mga Nutrition Day, dyan galing. Yang mga FDA, dyan galing. Yun ang silbi ng konstitusyon. Ito yung pinaka-fundamentals ng buong programming ng ating bansa. Kaya kung hindi nyo naiintindihan itong pinaka-mother ng lahat ng law, mas lalong hindi natin maintindihan yung mga sumunod na batas out of this very important book. Naintindihan na kung paano gumamit ng konstitusyon at anong silbi niyan? Ayos. Okay, next. Section 16. Section 16. The state shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology. Balanced and healthful ecology. In accord with the rhythm and harmony of nature. Ano ibig sabihin yan? Diba medyo magulo? May tinatawag na interpretation sa konstitusyon. Ibig sabihin, kung anong nakasulat dyan, it's for everybody to interpret. Walang tama, walang mali. Everything is an interpretation. Kaya hindi nyo kailangan maging attorney. Hindi. Meron lang may mga power talaga na attorney o judge na pag yung interpretasyon nila ay final. How do they interpret? Yung nakasulat sa konstitusyon, it's final because may title sila. Pero tayong nag-aaral na ngayon, it's for us to interpret. Pwedeng mali tayo, pero yun ang interpretasyon natin. Kaya may tinatawag na Supreme Court. Ano ibig sabihin ng Supreme Court? Alam nyo yan, naririnig nyo yan. Ibig sabihin, yung final interpretation ng law, it's up to the Supreme Court. Sila yung supreme eh. Walang makakapagsabing congressman, senator na ito ang tamang interpretasyon ng sanligang batas. Ang pinakatama pa rin, kahit presidente pa magsabi na ito ang sinabi sa konstitusyon, panis yun. Pag Supreme Court ang nagsabi na ito ang ibig sabihin yan, that's final. Yon ang supreme interpretation. So dito sa section 16, it's my interpretation. Sabi, balance and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. Para sa akin, isang example na lang. Yung mga call center, case in point lang ha, healthful ecology. Mostly kasi ito para sa akin sa nature eh. Pero tignan na lang natin yung dito sa rhythm and harmony of nature. Ecology tayong mga tao, di ba? Kasama tayo sa ecosystem. Yung naimbentong trabaho natin sa call center, somehow, hindi siya naka-align sa rhythm and harmony of nature. Kasi naturally, ang tao natutulog sa gabi. Tama ba? At gising sa umaga. Pero, yung industry natin ng call center ay hindi naka-accord sa rhythm and harmony ng nature. Kasi yung mga Pilipino, pumapasok ng gabi, uuwi umaga na. Hindi yun harmony at rhythmic sa natural na process nating mga tao. Kaya para sa akin, yung industry ng call center ay nilalabag ang Article 2, Section 16. It's my interpretation. At kung babalikan nyo yung Section 15, dali rin dyan yung kautusan sa sanligang batas na dapat healthy ang mga tao at conscious. Kaso, in-execute natin yung call center. Nagkakapera tayo, yes. But, kung may titira niyan, it's unconstitutional. Kasi hindi healthy yung trabaho, yung oras. At, very clear, yung ecology nating lahat, hindi balance, hindi healthful, at hindi naka-accord sa rhythm and harmony of nature. Wala nga lang pumalag. Mali yung pagtatrabaho natin ng call center sa gabi. Mali yun. Hindi siya helpful according sa konstitusyon.
Pero bakit nag-execute yung call center industry natin? Dahil walang pumalag. Yon ang lipunan natin. Kahit labag sa sanligang batas, kung walang pumalag, kung walang nagsalita, kung walang nagreklamo, kung walang nagdemanda, kung walang nagsubmit ng argumento na may lumalabag sa konstitusyon doon, tuloy yun. Paano ka lalabag kung hindi mo nga alam yung konstitusyon? Make sense? Kaya tinago nila yan. Kasi lahat ng pinaggagawa nila dun sa taas, kung labag man, walang makakaaray. Bakit? Kasi in the first place, hindi alam ng ordinaryong Pilipino, unconstitutional pala yun. At ganyang gamitin ang mga matututunan nyo sa konstitusyon ng Pilipinas. Naintindihan nyo na? Kung paano gamitin, ha? Iba yung pagkakaunawa. Tinuturo ko rin kung paano din gamitin. Hindi ako magsasampa ng kaso kung kanino man. Kung kanino mang department of bullshit yan pumasay ang call center na yan. Someone else should, yung concern doon. Pero ako, hindi ko aksayan ng oras yan. Hindi para sa akin ang laban na yan. Pero kung para sa iyo yan, case in point, advocacy ka ng kalusugan, papalagan mo yan. Kung founder ka ng isang grupo na samahan ng mga malulusog na Pilipino, founder ka nun, papalagan mo yan. Kasi yun ang calling mo eh. To speak out kapag nalalabag yung community, yung mga benepisyo ng pinaglalaban mo sa community mo. Hindi lahat pwede mong pasuking laban. Kaya tinuturuan ko kayong maintindihan to kasi kanya-kanya tayong laban dyan. Pag may nakita tayong mali, labanan mo. Ako, pag may nakita rin ako mali, lalabanan ko. Kasi alam ko yung tama. Nakasulat sa konstitusyon ng Pilipinas. Kaya tinuturuan ko ang mga ordinaryong Pilipino kung paano maintindihan yan. Kasi dyan nakasulat kung hindi pala dapat. Bawal pala. Walang Pilipino nakakaunawa. Kasi nga, tinago nila sa atin ang libro na ito. Kung saan nakasulat ang tama't mali dito sa lupa. Kung nasaan tayo ngayon sa Pilipinas. Ayos? Last two. Last two lang kasi 5 section lang tayo per live. Yung mga attorney nanonood, natututo ba? Baka mas natututo pa kayo sa akin. Malupit na ito, hindi ito attorney pero parang may laman syempre. Tunay akong Pilipino eh. Yun ang advantage ko. Hindi ako aral, pero tunay na buhay ang pinanggagalingan ko. Yun ang lamang ko. Sa pagtuturo nito. Section 17. Siguro pinost na ako sa GC ng mga attorney. Tignan nyo tong loko-lokong to. Nagtuturo ng konstitusyon, di naman lawyer. Kilala nyo ba yan? Siguro pinag-uusapan ako sa GC ng mga lawyer. Sino ba yung loko-lokong yan? Sa mga lawyer na mali ang ginagawa ko, maglagay kayo, i-state nyo sa kung anong article at section based on sa konstitusyon ng Pilipinas na mali ang ginagawa ko. Kung meron i-state nyo. Titigil ko to. Kung meron nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, i-state nyo sa akin yung article number at section na bawal magturo ang isang Pilipinong tulad ni Arvin Urrubia ng konstitusyon ng Pilipinas kasi hindi siya lawyer. Mag-state kayo dyan. Kung meron Kasi ako 5 beses ko nang binasa tong konstitusyon ng Pilipinas. Wala akong nabasa eh. Pero baka may na-miss ako kasi hindi ako lawyer, hindi ako attorney. Section 17. The state shall give priority. Ito, mahalaga tong section na to for ordinary people. The state shall give priority to education. Kalitan natin iba. Second to the last section na to ngayong gabi. Education. Science and technology. Arts. Culture. And sports. To foster patriotism and nationalism, accelerate social progress, and promote total human liberation
and development. Ito, malapit to sa ating ordinaryong buhay. Etong Article 2, Section 17. Anong sabi dyan? Basic naman, pinopondohan natin ang edukasyon. Kaya nga sa total budget ng Pilipinas, taon-taon, third yata sa pinakamalaki ang budget sa education. Bukod sa madaling kurakutin kasi yung budget sa education, talagang in-state sa Section 17 na i-priority natin yung education. Malaki talaga ang budget sa education. Top 5 yatang budget yan eh. Hindi lang edukasyon, science and technology din. Kailangan i-priority yan. Ako, isa akong inventor. At personal na buhay ko, masasabi ko na hindi ko naramdaman ang suporta ng gobyerno para sa mga inventor na tulad ko. Hindi ko na-feel. Bakit kaya? Hindi ko alam. Pero according sa Article 2, Section 17, the state shall give priority science and education. Pero ba't parang hindi siya napapriority? Stated arts and culture and sports. Bakit sa palagay ko, interpretasyon ko to bakit sa palagay ko mas napapriority pang i-promote yung pagtaya sa loto kesa sa tunay na sports? Bakit? Nakasulat sa Article 2, Section 17. Kailangan i-priority natin yung sports. Pero bakit mas pinopromote pa sa EDSA, dumaan kayo sa EDSA, mas pinopromote pa doon yung mga online games. Mas naka-billboard pa doon na tumaya sa loto kesa i-promote ang science and technology, ang culture natin, ang sarili nating kultura. Bakit ganun? Hindi naman nakasaad sa konstitusyon na i-promote yung sugal bakit yun na pinopromote? Bakit mas naka-billboard pa sa EDSA yung pagtaya sa loto? Naka-billboard pa na LED. Dapat kultura natin ang pina-flash doon sa billboard. Kasi hindi natin alam. Ganun pala. Dapat di pala nakasulat sa konstitusyon na i-promote ay loto, ay sugal. Pero bakit yun ang napapriority i-promote? Ngayon, alam na nyo na. Alam na natin. Kaya ako, nagbanda rin ako nung high school. Tumutugtog kami ng mga original song. Wala rin ako naramdaman na suporta bilang sa aming mga young artist. Kultura natin to Gumagawa kami ng kanta. Filipino song. Yun ang mission namin, makagawa ng Filipino song na sisikat sa buong mundo. High school ako niyan. Wala akong sariling drum set nun. Nagtatatambol lang ako sa kama. Doon ako nagpa-practice. Ba't hindi ko naramdaman ng gobyerno na tulungan ako nung bata ako na makalikha ng sariling kanta natin to support our culture? Nakasulat sa Article 2, Section 17. Priority natin yung culture para ma-promote yung patriotism at nationalism. Yun ang reason ba't di nila sinusuportahan yung science and technology natin, culture at sports. Kasi wala silang interest na maging nationalist ang bawat tao Pilipino. Maging patriot. Yung mahalin ng sukdulan ng bansa nating ipaglaban. Kasi yun ang pakay nila. Hindi tayo magising sa kapangyarihan natin. Kaya hindi rin nila pinapaunawa yan. Ako lang ang nagtatrabaho. Walang isang Pilipinong gumagawa na ito. Sure ako dyan. Kasi kung meron, hindi ko to gagawin. Walang nagdidikdik sa atin kung ano talagang ibig sabihin ng mga salita na nakasulat sa libro na yan. Kaya kahit di ako attorney, di ako lawyer, wala akong pake. Pagtatrabahuan ko to. Last section for this episode 3 ay section 18. 5 section lang tayo per live. Section 18.
The state affirms labor. Ito, pinakamahalaga sa 5 section natin ngayong gabi na related sa atin na normal na Pilipino. Article 2, Section 18. The state affirms labor as a primary social economic force. Hindi nyo maigi ito, ha? It shall protect the rights of the workers and promote their welfare. Protect the rights of the worker and promote their welfare. According sa Konstitusyon ng Pilipinas, Article 2, Section 18, the labor, ano yung labor? Employee, mga kasosyo tayo, mga negosyante tayo. May nakasulat sa Konstitusyon ng Pilipinas na ang mga employee natin ay primary social economic force. So, stated sa Konstitusyon na hindi negosyante ang primary social economic force natin. Nakakaintindihan ba doon? Nasasaktan ba kayo? Tulad ng nararamdaman ko, negosyante ako eh. Pero hindi tayo ang primary social economic force. Stated sa Konstitusyon na ang primary economic force natin is labor or employee. Hindi tayong entrepreneur. At nakasulat din na protektahan ng rights nila bilang mga workers at ipromote ang welfare nila. Kaya may dole. Pero sa ating mga negosyante, walang nagpo-protect ng rights natin, walang nagpo-protect ng ating welfare. Tama? Kasi hindi nakasulat sa Konstitusyon ng Pilipinas. Wala silang paki sa ating mga maliliit na negosyante. Hindi tayo nakasulat dyan. Kaya walang ahensyang nagpo-protekta sa welfare natin kahit tayo magkanda baliw-baliw na. Kahit praning-praning na tayo, magkanda baon-baon na tayo sa utang. Wala tayong karapatan. Kasi hindi nakasulat sa Konstitusyon na tayo ang primary economic force. Hindi naka-state na trabahuin din ang welfare nating mga negosyante. Walang ganun. Kasi nung sinulat yan noong 1987, sino ba mag-aakala na mga Pilipino magiging malupit na mga negosyante? Wala. Kasi ako lang naman nagtrabaho na dumami ang malulupit na negosyante sa Pilipinas. Kaya hindi yan naisip ng mga nagsulat noong 1987. Mali ba sila noong 1987? Kasalanan ba nila? I don't think so. Hindi lang talaga nila alam na may kakayanan ng mga Pilipino na magnegosyo ng malupit. Kaya ang tanging focus nila ay labor. Maging magaling na empleyado tayo, sumunod tayo sa lahat ng instruction, maging OFW tayo. Yun ang priority kasi nakasulat sa Konstitusyon. Labor as a primary social economic force. Kaya wala silang plano na gawing mga negosyante ang mga Pilipinong nasa abroad. Wala sa plano kasi wala sa Konstitusyon. Wala silang paki. At yung mga nakaka-realize na mga dapat baguhin, wala rin silang intensyon na i-amend dyan o dagdagan. Kasi di naman sila nag-iisip sa ikakabuti ng sambayanan natin. Except sa ating mga tunay na Pilipino na taong bayan. Tayo nakakakita ng mga dapat i-adjust, dapat i-improve. Anong kulang, anong wala. At yan ang isang hindi nila na-anticipate. Labor ang primary economic force. Kaya nag-focus sila dyan. Lahat ng plano, lahat ng budget ay papunta sa mga employee. Walang masama doon. Pero tayo mga entrepreneur, wala sa atin. Walang nagpo-protect ng rights natin. Walang nagpo-promote ng welfare natin. Kasi hindi nakasaad dyan. Alam nyo na ngayon kung bakit. Alam nyo na ngayon kung bakit magkanda matay-matay ka na sa negosyo mo, putang ina, wala silang paki sa'yo. Kasi hindi nakasulat na kailangang intindihin din tayo. Kasi akala nila, basta negosyante ka, mayaman ka na. Hindi nila na-anticipate na pwede ka negosyante kasi wala ka lang makuwang maayos na trabaho. Kasi kasalanan din ng state na walang ma-provide na trabahong okay. Kaya nagnegosyo na lang tayo.
Kaso, wala tayong benepisyo. At binabahagi ko sa inyo yan para makita nyo rin kung bakit tayo luging-lugi sa budget, sa priority, sa recognition. Bakit parang itsepwera tayo? Puta, tayo yung 95.5% na nagpapaikot ng pera sa Pilipinas, pero di tayo kasama sa budget. Walang umiintindi sa atin. May nakita ba kayong Department of Entrepreneurs? Tanungin ko sa inyo, meron ba? Putang ina, lahat ng departamento sa Pilipinas ginawa para higpitan tayo. Ginawa para sakalin tayong mga negosyante. Kasi hindi naka-state ng maayos sa Republika ng Pilipinas. Kaya wala makapalag sa atin. May Department of Agriculture, may Department of kung ano department, may Department of Entrepreneur, wala. Putang ina, bakit wala ang departamento para sa amin? DTI ginawa yan para higpitan tayo. SEC ginawa yan para higpitan tayo. Hindi para alagaan tayo. Magkaiba yun. At ayaw nilang maintindihan natin yan. Kasi meron na tayong kakayanan ngayon to argue. At walang naipasang bagong batas o na bago na implementa nang hindi inihingi ang opinyon ng mga stakeholder. Sa mga dulong parte ng konstitusyon, makikita nyo kung saan ang access natin para bumoses. At gigil na akong makarating dun. Pero malayo pa, Article 2 pa lang tayo. At pagtatrabahuan ko makarating tayo dun sa mga section na putang ina, yun yung butas para makapasok tayo dyan. Nando doon, tinago lang nila. Nakasulat dyan. Aabutin pa ng 2 buwan to, mga kasosyo. Mahaba to. Pero ibubuhos ko lahat ng enerhiya ko at sobra kong oras para ipaintindi to sa maraming normal na Pilipino. Mga kasosyo, mga Pilipino, may karapatan ang bawat isa sa atin. Hindi mo nga lang alam kasi hindi mo naiintindihan ang libro na ito. Kaya parang awa mo na. Huwag mong isiping wala kang kakayanang maunawaan to. Basta Pilipino ka, taong bayan ka, may kapangyarihan ka. At nakasulat yan sa libro na ito. Naniniwala ako na kung mas maraming Pilipino ang makaunawa ng konstitusyon ng Pilipinas, tapos ang mga kalaban nating korap, talo ang mga nakaposisyon na mga wala namang utak. Yung mga kalaban natin na yan na nagpapahirap sa bansa natin. Yan ang dahilan kung ba't ginagawa ko to. Kahit wala akong karapatan, kahit wala akong lubusang kakayanan na gawin ito, kung walang ibang tumitira, ako na. Mga kasosyo, samahan nyo ko. Maging negosyante, maging Pilipino na may alam sa konstitusyon ng Pilipinas. Please join me. Walang itsepwera sa atin dapat. Samahan nyo ko dito, mga kasosyo. Nagmamakaawa ko sa inyo. Kung naintindihan ko to, kayo din. Huwag kayong mag-alala kung kayo litong-lito sa mga nangyayari. Pinagtatrabahuan nila yan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa na sobrang gulo na ng ating bansa na parang hindi na maayos. Please, huwag kayong mawalan ng liwanag sa puso nyo. Kasi pag tayong bumigay, tayong mga maliliit na negosyante, sino pa ang siyang lalaban? Wala na pong iba. Asahan ko ba kayo doon, mga kasosyo, na hindi kayo susuko din tulad ko kahit na parang wala ng kapag-asa. Kasi kaya pala tayo walang makitang pag-asa kasi tayo pala yun. Ako pala yun. Ikaw pala yung pag-asa. Magkapit kamay lang tayo, mga kasosyo. Bigyan nyo lang ako ng panahon na matapos tong konstitusyon ng Pilipinas na ituro sa inyo. Marami tayong magagawang pagbabago. Salamat sa mga nanood ngayong gabi. Kung gusto nyo pa pong subaybayan ang mga live natin, i-follow nyo lamang po ako sa aking mga social. At higit sa lahat,
ipagdasal nyo ang lahat ng ating ginagawa, mga kasosyo. Higit sa lahat, more than everything else. Hindi ako nanghihingi ng pera sa inyo, hindi ako kung ano man, prayer ang hinihingi ko sa inyo. Sabayan nyo akong magdasal gabi-gabi na maayos ang ating bansa. Yun ang mas makapangyarihan sa lahat. Dahil ultimo sa konstitusyon ng Pilipinas, sa pinakataas. Anong sabi? Unang paragraph ng konstitusyon ng Pilipinas. Imploring the aid of Almighty God. May Diyos ang bansa na ito. Hindi tayo bansa na walang rene-recognize na mas malaking power sa atin. May Diyos ang bansang Pilipinas. Kaya naniniwala ako na ang sama-sama nating dalangin ay magbibigay sa atin ng pagkakataon, kapangyarihan na maayos ang ating bansa, ang ating bayan. Naniniwala ako dun. Kung naniniwala din kayo, please type nyo naman dyan, naniniwala din ako. Gabi-gabi tayong magdasal, mga kasosyo. May pag-asa pa. Through prayers and action. Prayers, kaya natin lahat. To take action, kailangan nyo munang matutunan ang mga nalaman ko sa libro at aklat na ito at makakapag-take actions din kayo. Salamat sa mga naniniwala. Kasosyong Dars, kasosyong Chorolo, kasosyong Juver Patatay, mga solid nating kasosyo. Sa mga ngayon lang ako nakita, welcome po sa aming mga content na pang negosyante. Alam ko nagdududa kayo sa mukha ko kasi hindi ako mukhang mayaman, hindi ako mukhang matalino, hindi ako mukhang makapangyarihan. Sumubaybay lang po kayo dyan. Isa sigurado, magkaparehas tayo. Magkaparehas tayo na lumalaban ng tama. Hindi nanlalamang, hindi nanloloko. Doon tayo magkakaparehas. Kahit di nyo ako kilala, magkaparehas tayo. Naghahanap ng solusyon sa gusot na kinakaharap nating lahat. At dyan na magwawakas ang episode 3 ng Philippine Constitution for Entrepreneurs. Palakpakan naman. Sa mga gustong ituloy ang usapan, pasok kayo sa ating Discord server. May Discord server tayo, pasok kayo doon. Kung di nyo alam, i-message nyo ako, send namin yung link para makapag-usap-usap tayo doon. Inimbitahan ko rin kayo na sumama sa akin sa Vietnam sa September 11, 12, 13, 14. Mag-celebrate tayo ng ating 6th anniversary ng ating grupo, ang Kasosyong Malupit Group. At mag-explore tayo sa ibang bansa dahil hindi man nakasulat sa konstitusyon ng Pilipinas na maging negosyante tayong mga Pilipino. Ako, tinatrabaho ko yun. Nagawing negosyante ang mga Pilipino, hindi lang sa loob ng Pilipinas, kundi pati sa labas. Wala kasi sa konstitusyon natin yun eh. Na-explore ng mga private enterprises natin na magnegosyo sa ibang bansa. Kaya walang departamento to assist us. Walang Department of International Entrepreneur. Walang ganun. Pero dapat meron. Pero kahit wala nun, ako ang departamentong yun. Lahat ng wala, ako yun. Yun ang pinagtatrabahuan ko. Wala eh. Maghihintay ba ako magkaroon? Ako titira niyan. Kaya kahit walang Department of International Entrepreneur, akong bahala sa inyo mga kasosyo. Magnenegosyo tayo sa ibang bansa. Hindi para maging employee doon. Magnenegosyo tayo sa ibang bansa kasi kaya nating mga Pilipino. Ayos? Kaya sama kayo sa Vietnam para makita nyo na kayang-kaya natin magnegosyo sa ibang bansa. Sasabihin nyo, basic magnegosyo sa ibang bansa, ang bobo ng mga negosyante dito, kaya natin talunin to. Mapapamura kayo at ipapakita ko sa inyo yun. Sama kayo sa Vietnam. Ilang slot na lang yung natitira ngayon as of now. Si Tatay Elmi kasama natin. At napakarami pang mga solid kasosyo. No problem, kasosyong Juver, no? I understand po yan. Pero maraming salamat pa rin po
sa initiative. Thank you po. Ayos. At pinapaalala ko din na parang awa nyo na. Alam ko tayong mga negosyante, hindi tayo botante. Pero magparehistro kayo bilang voters ngayong darating na 2028. Papalag tayo mga kasosyo. Maging botante kayo. Alam ko wala kayong interest sa politics, wala kayong interest sa gobyerno. Pero putang ina, wala na tayo hinihintay na iba mga kasosyo. Tayo na yun. Maging botante kayo for 2028. Bukas na bukas, pumunta kayo sa barangay nyo, pumunta kayo sa munisipyo nyo, pumunta kayo sa pinakamalapit na COMELEC. Basta maghanap kayo ng parang para maging registered voter kayo. Parang awa nyo na. Isa yan sa kapangyarihan natin, huwag nyong katamaran. Maging botante kayo. Basta. Any question mga kasosyo? Ayos? Alright, tayo mag-pray mga kasosyo. Tayo manalangin together at magpapahinga na rin tayo for this night. Yung replay pala nito, yung replay ng episode 1, 2, 3 ay mapapanood nyo sa aking YouTube channel. Punta lang kayo sa YouTube ko, makikita nyo doon yung mga replay ng replay 1, ay ng episode 1, episode 2, episode 3. Yeah, bago tayo magdasal, sabi ni Albert Ramos, Boss Arvin, idol kita when it comes to business. Pero nung hinaluan mo ng politics, ayawan na. Salamat kasi idol mo ko, Albert. Pero putang ina, wala akong pake. Wala akong pake. Mapa-idol nyo man ako o hindi, wala akong pake. Gagawin ko kung anong alam kong dapat kong gawin. Wala akong pake. At sigurado ako, hindi mo talaga ako kilala kasi walang tumatawag sa aking boss. Ang tawag sa akin, kasosyong Arvin. Pantay-pantay. Hindi nyo ako boss. Magkakatulong tayo. Magkakapartner tayo, kasosyo. Kaya sigurado ko, Albert Ramos, troll kang hinayupa ka. Pero manood ka lang